So, yun po, no? Okay, guys. So, di pa, sir. So, sa siguro sa editing, siguro nakabiglang pumasok na lang na gano'n. From fade out to, So, guys, maaga kaming nag-start ng rolling, pero, ito na nga, umpisahan na namin, technically. Okay, so, I am very happy and honored today because here with me are two of the veterans in the game of life. Yan. So, kilala niyo na si Kuya Roms, si Sir Roms, no? Kasama ko doon sa previous episode. Yan. And ito pakilala natin Sir Roms, no? Pakilala natin yung ating special guest. Lapit mo Sir Roms ha, baka ma-bash tayo na ano. Okay. Siya po ang founder ng IMAX Production and my mentor since na nagsimula ako sa production, guys. And ang pinakamatinik sa pagmamahal. Yeah. Si Sir Rico. Palakpakan naman dyan. Yun. Teka lang, sir. Parang hindi pumapasok yung ano. Hindi yata naka-on yung mic. Hindi pa. Okay, yan, sir. Ulit. Sorry, guys. Kita nyo naman, hindi to scripted, ha. Again. My mentor and the super bait na boss and ninong, si Sir Rico. Palakpakan ulit. Magandang hapon sa inyong lahat. At ako'y nagpapasalamat na naimbitahan ako dito sa aming podcast directed by Pao Pasachempo. And I hope I can contribute my 2 cents worth sa aming talakayang ngayong hapon na ito. Animo. Yun, so gets nyo na. Berde si Sir Rico, berde. Tsaka Animo. pala, Yan, sige. bago kami magsimula sa episode namin, nagpapasalamat ako kay Sir Rico at nagbigay sa akin ng sapatos. Pakita mo. Medyo Pakita ano mo, pa eh. pakita mo, Medyo pakita mo. from the catacombs pa yan eh. Tagalin mo na sa phone. Huwag mo na ano yan. Baka maging ano natin yan. Sige, lapit mo. Sponsor. Pakita mo. Oh, From, baka naman, guys. Oo. Yan ay diba? munting ano ko lang yan. Sabi ni Kuya Roms, hindi pa tayo nakapirma ng kontrata. Hindi. Pakita mo na yan. Sponsor na. Salamat Sponsors. kay Boss Rico, salamat. Alright. Walang anuman. Maraming salamat So, din. sir, syempre, guys, kaya pala kami nagkasama-sama ngayon kasi nag-training kami ng live streaming. So, sabi nga namin sa inyo, no, professionally, what we're doing is professional video rentals and services. Tapos, ngayon, nag-full speed ahead kami dun sa live streaming na services. So, nag-training kami kanina and then sabi nga namin, hindi dapat matapos yung araw na hindi tayo nagpa-podcast. Kasi isang reason din naman kaya tayo nagpa-podcast is para ma-showcase din natin kasi nga ang dami nating gamit, sir. Yes. Diba? And don't forget na this is the first time I'm going to announce sa ating podcast bukod sa aming rental services at live stream services at audiovisual production services and event management services, I can officially announce because of recent development that we are also a social media agency. Meron kaming napirmahan na bagong kliyente. And pretty soon, mapapag-usapan natin yan sa ating podcast. Ano ang kahalagahan ng social Management. media Yo. sa susunod na henerasyon. At kami naman ay naging mapalad na nabigyan ng pagkakataon na bigyan ng kontrata upang magsagawa ng social media. So makikita nyo kami, mga gawa namin, sa iba't ibang social media platforms. So abangan nyo yan.
and you will see more of us and hear more of us in various social media programs like Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, Instagram, madami Ay, yan. madami. So, next yan sa mapapag-usapan natin. O, kita nyo guys ha. Hindi to scripted. Ngayon ko lang din narinig kay sir. No? So yun, dadami pala. Magiging busy pala kami for this year and the next months to come. No? And beyond. Yan. Tapos syempre kung narinig nyo yun, hindi naman namin to kumbaga parang iniyayabang sa inyo. Pero subukan nyo rin. Subukan nyo rin kami. Meron kaming ipopost dito kung sa mga nakikinig sa podcast, mamaya i-announce ko yung page kung saan kayo pwedeng mag-comment, mag-inquire, or mag-suggest. Pero sa mga nanonood sa video platform, dito ilalagay ko, i-edit ko rito yung pinaka-link kung saan kayo pwedeng mag-inquire regarding that service na binanggit ni Sir Rico sa amin. So, yun. Welcome again. Technically, this is the episode 5. Pero we will reset the counter to 1 ulit. Since ito yung medyo kinumpile natin kasi sir eh. Kinumpile natin lahat ng mga na natutunan natin from the experience ng episode 1 to 4. Kaya mas maayos-ayos na format ngayon to sir. Tapos, yun nga guys, kasama natin si Sir Rico. Guys, kung hinahanap nyo si Kevin, kasi nung nag-promote tayo nung first episode kasama si Kebs, ngayon naman nagkaka-rashes yung kanyang binti. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun talaga daw pag mga kutis pogi na mayaman na. Joke lang Kebs joke lang. Anyway, so sir, kamusta? Kamusta sir? Kamusta? Anong Mabuti mga naman. latest experiences natin nitong mga nakarang araw? Mabuti naman at kahit papano tayo unti-unti nakakabawi sa medyo mabagal na takbo ng ekonomiya. Alam nyo naman, madami tayong mga national issues na kinakaharap aside from mga nangyayari sa labas ng ating bansa. As you know, nagsimula ang taon, mataas ang presyo ng bilihin, merong gera sa Russia. Hindi, ginigera ng Russia sir, yung anyway, yun. Medyo, tsaka meron tayong scandal dun sa ating onion cartel at tsaka sa Malalim yan, madami, yan. mga sibuyas at tsaka more recently may mga patayan na ganap at tsaka nagkaroon ng shabu scandal, no? Yan, mga So, ninja yung cups. mga yan, kahit papano, aminin man natin o hindi, talagang tayo apektado, lalo sa industriya naming sa entertainment at saka sa advertising. So, kung sasagutin ko ang tanong nyo, unti-unti naman tayong bumabangon dahil tayo naman survivor naman tayo sa mga ganyang mga sakuna. We have proven na we have continued to evolve kasi wala naman tayong choice kung di gumapang at tumayo sa kung saan tayo nakasadlak. So, maganda naman ang outlook. Hopefully makabawi tayo nitong second half. And as I said earlier, kami ay nag-introduce ng bagong mga serbisyo upang continuously ma-excite naman ang mga bago naming kliyente at mga kliyenteng tuloy-tuloy na nagtitiwala sa amin. Yun. So, ako'y masaya at this is also something new kasi ngayon lang ako naka-experience ng podcast. Pinapangarap namin nito dati. Tagal na natin plano nito sir. Oo. 3 years in the making. So, what better way to be involved in this podcast sabi nga pang-5 episode na to. Yes. Nung isang araw, ini-interview si Joey De Leon, sabi niya, wow, 5. Wow, 5. So, parang ganito din Oy, yung... magandang topic din yan mamaya sir. Ayan. Yeah. So, maganda rin yan. madami tayong pwedeng mapag-usapan. Kumbaga, hindi lang tayo nakakaranas ng mga
pagsubok. Yan. Kung Correct. hindi kahit yung mga dalubhasa sa media at dalubhasa sa iba't ibang At industriya. hindi lang basta dalawa, veterano rin, sir. di ba? Veterano din. Mga innovators and pioneer. Oo. Mga ganun. So nobody is spared. Tama. Tayo naman ipapakita natin na tayo marunong bumangon. Kita nyo guys, no? Mm. Sabi ko sa inyo, yung episode 1, ang isang main reason talaga ng pagpa-podcast namin is para lang unang-una, mahanap namin yung road to recovery. Hindi porke may mga posts or mag-sound like marami kaming activities, kumbaga parang equivalent na yon na pwedeng na kumbaga tumatabo na kami ng ano. Pero yun nga, tulad ng sinabi ni Sir, talagang lumalaban pa rin kami hanggang ngayon kasi ito nga, ngayon pa lang kami nagsisimulang makaramdam ng kahit papaano pag-angat ulit doon sa industriya na nilubog nung panahon ng pandemya. And itong pagpa-podcast na to, bukod doon, we would like to showcase also kung ano yung talagang ginagawa namin, no, sa real life. So, kung as simple lang, may mikropono, mayroong gamit kaming cellphone as camera. More than that, sa mga susunod sigurong episode, papakita namin sa inyo yung behind the scene. Papakita namin sa inyo yung mga pwede naming i-offer ng mga services. Just like what happened nung episode 4, sir. Showcase natin yung lights and sounds dun eh. So kahit pa paano pinakita natin meron tayong basic mga PA system and lights. Ngayon, even itong TV na nakikita nyo sa likod ngayon, pagka may kailangan kayo, pwede yan sa mga seminars and workshop yon. So sa mga susunod na episode yon, more than this, makikita nyo yung behind the scene, makikita nyo kung paano kami mag-setup sa mga malalaking events place and venue. So baka doon tayo mag-podcast sa mga susunod na araw. Anyway, segue naman natin sa kaliwa ko, tanungin naman natin. Kuya Roms, lagi kong kasama to si Kuya Roms. So may bago ba tayo? May bago ba tayong experiences dyan? Or... May bago pero kaya naman kahit mahirap. Anong tulad ng... Kaya kahapon, Yeah, kahapon. ang nangyari kahapon sa Sa... nasita na naman ako. Oh, easy. Relax. Easy. Baka marinig na naman tayong mga kaibigan natin. Talagang, sa Pasay na naman yan, mga Pasay. kaibigan. Kasi sa mukha kami kahapon. Hindi ko naman alam, bawal pala doon pero wala naman nakalagay. Walang nakalagay na kahit anong Bawal sign. mag-U-turn. Pero biglang bawal. Nakiusap naman ako, pinagbigyan naman ako. Papasalamat Papasalamat din ako. Mga Romy, linawin mo kung ano yung ginawa niyong bawal. Kasi sa Pasay, madaming bawal talaga. Hindi ko alam yan, Hindi sir. bawal yung sa karsada pala. Baka sinasabi ni sir kasi yung mga casino, yung mga Hindi. pagsusugal. Ibig sabihin, hindi nyo alam Sa mic. bawal lumiko o bawal mag-U-turn. Kumain lang nga doon. Kumain lang mga tropa. Tsaka kunting pamasal. May tumutunog na ano. Okay. Sandali lang. Sige. Hello. Nakahinom lang ako. Oh, yan. So, habang may kausap sila at habang nag-a-adjust muna sila ngayon. Andito ako sa Ah, kusina. Ako naman, no, experience ko lang. Kahapon, meeting ulit ako. May meeting ulit ako sa doon nga sa binanggit na lugar. Masaya na may konting challenge lang. I-share ko lang kasi may mga na-realize ako, no? Moral lesson is, bottom line sa storya ay, kung ikaw ay merong kausap na kaibigan, pero biglang ang sabi niya magpirmahan tayo ng kontrata. Ang moral lesson, kahit siya'y kaibigan mo o kahit siya'y best friend mo, basahin niyo mabuti. Ikonsulta niyo na sa abogado. Yun yung moral lesson din. Mahirap pa lang maging sobrang bait from the saying, no? Kasi may mga pagkakataon pala na ganun, sir, pala, no? Let's say magkaibigan kayo din kasi tayo, sir, parang Itbulaga eh. Para talagang TVJ kasi sinabi nila sinabi ko ito episode 3. Ang kontrata pala ng TVJ with
ano ba, attorney or Mr. Tony Tubiera. Tobiera, ang contract nila is yung respect sa isa't isa. Yung friendship eh. So that's their bond. Hindi lang bago yan kasi hindi nyo itatanong. Ako nagtrabaho sa Viva Films. Ayun, yun guys. Sometime in the 90s. And magugulat kayo, hindi lang si Tito Vic and Joey ang nagkaroon ng ganung arrangement, Yan. kung hindi pati ang megastar Sharon Cuneta Kita. nung gumawa siya ng first 6 pictures sa Viva. Walang kontrata yon. It was just a verbal agreement Mm. between Boss Vic and the management of Sharon. well, yung at the time, yung father ni Sharon Cuneta, si Mayor Mayor, yes, Pablo sir. Cuneta. Still So- Pasay, sir, di ba? Still Pasay Mayor. No, wala Cuneta. na. Patay na si... No, pero mayor siya ng Pasay. at that time, because that was sometime in 81. So, bakit namin napapag-usapan yan? Kasi, mahalaga ang palabra de honor. Yan. So, nakita nyo, paminsan, kahit in the absence of a contract, pagka dalawang taong nagre-respetohan sa isa't isa, sapat na yon. Correct. Pero yun nga, paminsan, dahil naaabuso yung ganyang arrangement, pero in the case of Tito Vic and Joey and the megastar Sharon Cuneta, maganda ang naging kinalabasan nun kasi it has become almost a enduring partnership between the Yeah. two. Kaya lang, sa ngayon, ang mga bawat henerasyon nagbabago, nakita natin na hindi lang pala sapat na ngayon na gano'n ang arrangement. So, Tama. yun ang gusto natin siguro pag-usapan. Yung Yes. tiwala, yung respeto, nawawala na. Yes. Sana mabalik natin, no? Yung palabra de honor na kung tawagin. Which is the exact thing na nangyari sa akin and realization last night. For more than a year, talagang, to be exact, 1.5 years talaga yung arrangement namin. And friendship yung nangingibabaw dun sa usapan namin, sir. Hanggang sa, just like what happened sa Itbulaga, nagpalit ng management. Which is, nung nagpalit ng management, talagang totally nag-pivot yung kung ano yung arrangement. And bigla kang lalapagan ng Xerox copy ng contract na kumbaga yun nga na wala kang karapatang hindi gawin to. So parang ganon kasi nga you are binded with this agreement. So moral lesson yun nga, tumigas yung puso ko doon. Sa susunod pala busisiin nyo na kung ano yung pinipirmahan nyo kasi Basahin muna. yun, natural yun, natural. Pero yun nga, ewan ko, parang dun papunta yung topic din natin kasi sir eh. At saka, alam niyo sa buhay ng tao, hindi lang ang kontrata sa pagitan ng dalawang tao, sa pagitan ng dalawang taong nagnenegosyo o nagtitrade ng services na lalabagyan. Huwag nating kalimutan na pag ikay nag-asawa, meron kang marriage contract. But in spite of that, sa harap ng dambana ng Diyos, nalalabagyan. Oh, yun. Correct. So, Correct. hindi na bago sa atin yan. Paminsan, sa dalawang taong nagmamahalan, paminsan nalalabag yan. Ang kasunduan na yan. Napilit, winawasak, o pilit binabawi. So, iba na talaga ang panahon ngayon. Iba na talaga ang epekto ng pagbabago sa buhay ng tao mula noon hanggang ngayon. Oo nga sir. Kasi ngayon, paminsan nga iba hindi na nag-aasawa. Yun na Wala yun na yung stand nila. Oo. 'Di ba? Lumaki na yung anak, nagka-college na or high school na. Yung isang kakilala ko high school na. Pero hindi sila naniniwala sa kasal. Kasi daw baka dumating yung panahon na hindi pa rin daw talaga sila sa isa't isa. May Kaya ganun nga. pa rin silang paniniwala. Kaya ang mga tao,
kahit nakakontrata na, malakas pa din ang loob nila, lumabag doon sa kontrata. Ang tanong bakit? Saan nanggagaling yung ganyang pag-uugali na yan? Ayun. Samantalang nung araw, respeto lang sa bawat isa, Oo nga. maayos na. Pero ngayon, talagang binabaliwala na yung ganyang Yes, kasunduan. correct, sir. Nakakalungkot, pero yan ang realidad ng buhay ngayon. Which is, yun nga yung latest experience ko kagabi, sir. Sabi ko pa nga kay Sir Romy, sabi ko, sir, nakalimutan ko yung kontratang dalhin sa bahay kasi we are just waiting na mag-counter submit ako nung contract na ino-offer nung kasi inaayos ngayon yung so sabi ko nga hindi naman ganito yung pinasok ko eh. Ang pinasok ko lang is sige, I'll respect you for kung ano yung expertise mo. Ito lang yung kailangan ko. Mag-submitan lang tayo. Tulad nga guys, meron ko nabanggit siguro mga first, second episode. Yung quote ko na at the end of the day, the most important thing is nakapag-deliver ka. Si Sir Rico po nagsabi nun. Siya po nagsabi nun. Kasi tama naman guys, tama naman. Kung hihimahin mo yung sinabi niya na yun kasi, earliest thing sa umaga, paggising mo, gumawa ka na ng parang checklist kung ano yung gagawin mo. Ngayon, bago ka matulog, tingnan mo yung as simple as that. Nagawa mo ba yung gusto mong gawin for the day? So kung hindi ka nakapag-deliver. So paano pa ngayon in family related or mas mabigat na mas may responsibilidad na pagkakataon tapos hindi ka nakakapag-deliver. So i-train niyo yung sarili niyo na gano'n na makapag-deliver. Kahit na maliit ka, kahit ano ba yun, yung mabulilyaso ka talaga, i-deliver mo pa rin. Parang gano'n. Kumbaga, sa madaling salita, paano magtitiwala ang isang tao sa iyo Yan. kung sa maliit na pagkakataon, hindi mo na-deliver? Paano ka bibigyan ng pagkakataong mas malaki yung responsibilidad mo? Correct. So, hindi ka na aabot doon. Kasi sa maliit na pagsubok lang, hindi mo na na-deliver. Correct. Di ba? So, ganun lang kasimple na naman ang buhay eh. Minsan magtataka ka kung bakit yung pareho lang naman kayong galing, pero bakit yung isa mas malayo narating. Yes. Siguro mas katiwa-tiwala yun Tama. sa mga kausap niya, sa mga bangkong pinagkakautangan niya, sa mga taong hiningan niya ng kontrata, hiningan niya ng trabaho. So, ganoon ka-importante ang sinasabi kong palabra de honor. Na kahit walang kontrata o may kontrata, you deliver as much as you can because you owe it to yourself, you owe it to the legacy of your family, and you owe it to the legacy na binigay sa iyo ng Diyos. Diba? Ano yan, sir? Segwayan ko yan, ha? Segwayan ko yan, sige. sir. Segwayan ko yan. Kasi, di ba, sabi mo nga, legacy of your family. So, ibig sabihin, ito yung refleksyon na kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Siyempre. At yung kulturang kinalakihan mo sa loob ng tahanan mo, sir, di ba? So, kung paano ka nakikita ng madlang people, is kung paano ka naging isang tao sa loob ng pamamahay mo, sir. So may question ako, sir. May question ako. Ito ba sa tingin mo, sir, na nangyayaring parang nasisira ang mga palabra de honor, na wala ng mga pagtitiwala sa isa't isa, mas tumitigas ang mga puso and everything? Ano ba to? Produkto ba to ng dahil sa parang na-spoiled na yung generation ngayon? Or gumaan na yung pagdidisiplina ng bagong henerasyon? Or malaking usapin yan, no? Kung Yan, ano yan, talaga tama, ang dahilan yan. Oo. Pero maraming ding factors kung bakit tayo umabot sa ganito. Kasi ako bilang isang ama, napapanatili ko yung disiplina sa aking anak, pero nakikita ko yung laki din ng impluensya na nakukuha niya sa labas ng bahay. So, ako, kumbaga the short answer to the
to the big question is, maraming pagbabago kasi nagaganap sa daigdig. Ang direksyon kasi ng daigdig ngayon magkaroon ng instant, no? Magkaroon ng shortcut. Yan. Lahat tayo, ang hinahangad natin, pinakamabilis na solusyon sa pinakamabilis na paraan. At dahil dyan, nakakalimutan na natin yung mga nakagawian nating arrangement na sometimes it takes time, di ba? Kumbaga, kahit nga sa pangangailangan natin sa mga punong kahoy, paminsan kahit yung mga protected mga forest, tinatanggalan na natin ang mga puno. Kasi gusto natin instant eh. Diyan nagsisimula yan, no? Yung greed. Ang isa pang factor dyan, yung social media. Di ba? Influensya ng social media. Kasi ang social media, bagamat merong mabuting na idudulot yan, meron ding evil side kung tawagin. Kasi paminsan, pagka medyo mahina ang naturalesa mo, ang tingin mo sa social media, dapat meron ako niyan. Dapat ako yan. Kasi, may ano na sir, may kultura na ng inggit. Merong inggit. May ganun, sir. Kasi nga, ang isa sa mga masamang impluensya ng social media, dahil marami ka nakikita mga imahe, makikita kang mga binibentang produkto, pinopromote. Ang tama sa mali, hindi mo na ma-distinguish. Kasi kung anong dinidictate ng social media, at hindi lang TV to o periodiko or what. Mas lumala. Tama sir. Tama. Mas lumala. Kasi nga, maraming plataforma na. Oo, kasi dati, pag napanood mo sa TV, kung ano yung napanood sa TV, ang Pilipino, naniniwala ka agad eh. At kumbaga para sa kanila, magsusuntukan na yan pag nagdebate na yan. Kasi napanood niya sa TV. Hindi alam niya. Pero hindi nila alam yung beyond that. Paano pa ngayon? Social media na, kumbaga, kahit saan, kahit anong oras, may cellphone na pwedeng maging source ng ano. So parang... At saka tayo sa wikang English, tayo ay nasa borderless society na. Correct. Kumbaga kung ano ang nakikita sa kabilang dulo ng daigdig, nakikita na din natin. So, ang problema sa ganon, kung sino yung mga ma-impluensyang bansa, doon na tayo sumusunod. Kasi tayo maliit na bansa tayo, wala tayong representation. Kaya ang tingin sa Asyano inferior na hindi karapat-dapat mabigyan ng magandang ano. May mga ganun. So, kaya pag-ingatan natin ang kasalukuyang henerasyon upang sa gayon yung nakagis na nating tama at kung ano yung naging mabuti sa atin, maipasa din natin sa ating mga anak, mga apo, para nang sa gayon, hindi sila madaling mapaniwala sa mga nakikita sa social media. May experience ako niyan, sir, late. Itong gusto kong parang nabuo sa isip ko habang kinikwento mo, sir, yung mga nabanggit mo, sir. Itong kamag-anak ko, may anak siya na lalaki. Nung ako yung nandun sa panahon na yon, isang sut-sut lang ng kahit na sino, basta may edad, tatahimik na ako, hindi na ako gagalaw. Because alam kong after the sut-sut, nandun na yung stage 1 to 5 ng weapon ng nanay mo, di ba? May tsinelas, packet na packet yun eh, may sinturon, di ba? May hanger, yan. So, doon pala sa tsinelas ayaw mo eh. Kaya nga yung pag-sut-sut pa lang, tigil ka na, di ba? Kaya lang ito, lately, yung pamangkin ko sir, na lalaki, sinaway ng lahat. Hindi nakikinig. Tapos, nung yung nanay niya mismo yung sumaway, sinampal niya yung nanay niya. Totoong nangyari ito? Totoong nangyari ito, sir.
Itong nangyari, mas matanda ako dun sa nanay niya. Which is my cousin. No? Sinaway ko yung bata sa harap nung nanay niya. Pagkatapos ang pala. Pagkatapos sampalin. Sabi ko, you don't do that to your mother, to your mama. Sabi kong ganun. Kabastusan niya, gusto mong akong pumalo sa'yo? Ginanon ko, sir. Ang ginawa, isusumbong kita sa tatay ko. Parang ganon. Itong namang nanay, wag mong pakialaman, kuya, kung paano ko i-ano yung bata. Sabi sa'yo. Sabi sa akin. So, ikaw pa masama. So, exactly. Ganon na ganon, sir. Pero, itong pinsan ko na to, pareho lang kami ng kung paano kami lumaki. Kasi, kaya nga ako nga siya pinsan eh. Sabihin, ano di ba? Parang, Ang pinsan mo yung babae. ang pinsan ko yung babae. Tapos, ganon yung yung sitwasyon. Kumbaga ako naman, napatahimik na lang ako on the side. Tapos, okay, di nakikita ko yung bata na, ano bang term doon? Sutil or Sutil, ano ba? sutil. Parang ganun na siya ngayon yung kilos niya. Hindi, pero yung tatay nun, kumusta na ang pagkatao? Accepted naman niya nung sinaway ko. No, wag ang parang ang dating lang sa akin, parang wag ko lang pagbubuhatan ng kamay yung anak niya. So, pero ang ano ko noon, sir, ang connection ko doon sa pinag-uusapan naman natin is since hindi pala nakakatanggap ng ganong kind of discipline at verbal lang. Meron ngang joke si James Caraan eh. Alam mo ba yun si James Caraan, sir? Parang grupo nila, hindi Manila eh, kasamahan nila GB Alex. Labrador, nila Alex Calleja. Ganyan. Sabi niya ganun parang, don't carry the baby. Baka malaglag. Don't carry the baby. Oops! Ay, nalaglag na yung baby. Oh, don't pick up the baby. It's dirty na. So, ganun lang yung walang extra effort para patinu mo yung So, kaya ko lang siya kinuwento kasi meron naman akong maire-relate doon na may edad na. Na ganun ko din nakita kung paano lumaki. Kasi favorite eh. Since favorite, hindi na pagbubuhatan ng kamay. Kung pagsabihan, hanggang ganun lang din talaga. Don't carry the baby. Oops, nalaglag na yung baby. Ganun lang, sir. Ganun lang yung approach. Na ngayon, ang tendency is pagka dumarating siya sa pagkakataon na na parang yun, dumarating siya parang nagsisimula na siyang ay hindi ko kaya mag-deliver. O kaya naman, ay antok pa ako hindi mo na ako papasok. May mga ganun na siyang attitude, no? So ay wala na akong pera, andyan naman si hiraman ko muna. Mga ganun, sir eh. So sa tingin mo ba, sir, kasi para sa akin personally, naididikit ko yun eh, dun sa ganon, na parang, okay, tinuruan ka, parang, ganyan ka tinraining eh. Kung ano yung, kasi di ba ganon naman, sir, kung ano yung naging training, after the training, yun na yung magiging habit mo eh. Yun na yung, kumaga susundin mong way of life na eh. Not unless bumitaw ka na doon sa training mo na yun. Kasi nakita ko sa Marine, sir eh. Nakita ko sa Navy. Pag tinrain sila, how many months, paglabas nila, hindi na nila maibalik yung pagiging civilian nila eh. Parang ganun eh. Not unless... In a good way. Oo, sir. Pero not unless, halimbawa, talagang ayaw na nila nung magsundalo, bumabalik yung pagiging ugaling civilian. Parang ganun. So, ito sir, imagine natin from first year niya hanggang 18 years old or 21, gumraduate ng college sir, di ba? Nandun ka sa training ng family eh. Di ba? So after that, pagpasok mo sa real Makoy o sa real life, imposible naman na bigla ka na lang naging ganyan. Bigla kang naging, sabihin natin, tamad. Bigla ka na lang naging umaasa sa iba. Di ba? Ibig sabihin, since 1-year-old ka hanggang umalis ka sa poder na magulang mo, training mo na yung maging ganon. No? So parang doon pumapasok yung yung idea ko sir na kailangan wag tayong kumampante dun sa madali. Hangga't maaari, pilitin nating matutunan mabuhay sa isang mahirap na sitwasyon. Ganda, tama. Good point. Well, ang tugon ko dyan,
Yun nga there is no one approach para ma-solve mo yung problemang yan. Kasi ito ay pagkukulang ng madaming sektor sa ating lipunan. Malalim na yun, sir. Oo, kasi pagkukulang din ng gobyerno yan kasi Pwede. dahil ang mga kabataan in many decades walang access sa quality education. And sino ba dapat na nagbabantay na magkaroon ng quality education ng ang mga bata? Hindi ba gobyerno? Okay. Pagkukulang din ng gobyerno na hindi makapag-provide ng mga decenteng trabaho ang mga magulang nitong batang ito. Kaya ang nangyayari, either nagiging criminal sila or yung mga mapalad ng konti na nagiging OFW. Pero pag naging OFW naman sila, may pera man sila magpaaral, napapabayaan naman yung mga anak nila. Kasi ang tingin ng mga bata ngayon, yung perang pinapadala sa kanila, pwede nilang lustayin dahil walang nagdidisiplina sa kanila. Pwede. Pangatlo, may pagkukulang din ng ating kumbaga ang mga gobyerno nagbabantay ng ating media outlets. Kasi ang Yung nagre-regulate ng lumalabas na information. kasi paminsan sa pelikula ng bagay. nakikita yung mga teleserye. mga teleserye na papabayaan. Akala tuloy ng mga batang nanonood ng mga drama sa telebisyon na pagka teenager ka, pwede ka na mabuntis at pwede kang magtagumpay kahit Yun na yung, nagbuntis kumbaga, ka. yun ang ginagawa nilang standard. Oo, kasi Parang sasabihin nila, bakit yung napanood ko, pumato lang sa foreigner, yumaman na. So akala nila meron storya niyan, di ba? meron ganon. Akala tuloy ng iba, kung medyo mahina ang naturalesa mo dahil hindi ka nga nakakapag-aral ng tama, wala kang gabay ng magulang mo, akala mo gano'n na lang. Pero yun nga sir di ba? Kasi ang gusto ko ngayong i-prove or pag-usapan or maliwanagan ako sa topic na to kasi yung di ba yung ano yung pinaghugutan ng topic sir? Ang pinaghugutan kasi ng topic is nalugmok kasi tayo. Di ba? Ngayon, prior do sa paglugmok natin, hindi pa ako nakaranas ng mas malalim doon. Although kinaya ko yung mga unang mga nagkargador ako, construction, alam mo sir yan. Pero hindi yun yung downness of my down talaga eh. Kasi itong pinagdaanan natin paggalugmok, doon ako nagmura sa kanya eh. Dumabot ako sa punto na na sabi ko blackout na talaga sir. So doon yung pinagugutan ko. Ngayon, eto ngayon sir, sabi ko doon sa mga nakarang episode. Kung hindi ko pala tinrain kung hindi ko pala tinuring na pagsubok yun. Ngayong nandito na tayo sa pag-ahon na to sir, hindi ko nararamdaman na version 2 na ako ng sarili ko. Na mas malakas na ako ngayon. Parang ganun sir Parang ganun ko siya nakikita. Which is, itong mga, sige, meron ako isang latest sir. Sa pinaka-latest talaga, as in kahapon? Kanina? Kahapon lang sir. Hindi ko magets talaga na gusto niyang magkapera pero ayaw niya magtrabaho. Tapos, pag wala siyang nautangan, ang press release niya sa mga tao at ang binibitbit niyang sitwasyon niya, hirap na hirap siya sa buhay. Wala siyang makain, wala siyang mahugot. Samantalang ang oportunidad, kaliwat kanan. Ang nakita ko lang na parang game sa kanya is kapag bigyan kita ng ayusin mo naman to. Parang easy way lagi sir, parang easy. Ay, magpapataya ako ng ganito. May pera na ako. Parang ganun kagad sir eh. Tapos, dagdagan natin sir, kahapon meron akong kausap din.
naghiwalay silang mag-asawa. Inaanak ko yung anak. Tumawag yung babae at nagsusumbong na iniwan ng lalaki. Parang ganon. Ang sabi niya, hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay. Sabi ng babae. Ang babae. Okay, so ibig sabihin, naging dependent ka dun sa lalaki. Hindi mo na alam paano ka. May anak kayo eh. Kausap ko ngayon yung lalaki. Sabi naman ng lalaki, andito ako ngayon sa nanay ko. Kasi pinalayas ako eh. So, Ng asawa niya. ng asawa niya. Parang, Natural. ikaw ang lalaki, bakit ikaw umuwi sa magulang? Then parang yun yung ano ko sir, yun yung tanong ko ngayon doon, di ba? May isang senior si Kuya Romy, ikwento ko muna, sabihin mo lang kung mali. Mahirap ang buhay nila ever since. Ang solusyon, hindi pag-aaral. Hindi pag-aaral, hindi paghanap ng trabaho. Maghanap ng foreigner. Di ba sir? So ngayon, ang napapansin ko, bakit may ganong mga approach nitong mga tao sa paligid natin na easy way ang palaging hinahanap. Samantalang, itong sa table na to, sa tatlong natin, sir, kasama shoutout nga pala kay Direk June Bundok, kanina kasama namin. Direk DJ. June, ito yung sinasabi naming podcast kasi hindi pa daw niya alam kung ano yung mga ginagawa sa podcast eh. So, ito yun, sir. No? So, tayong lahat na nakita ko, yung paglubog natin sa hindi tayo komportableng sitwasyon. Nakita ko yun. Hindi ka komportable dyan sa ganyan, pero nandyan mo nakikita yung mahaba-habang solusyon sa problema natin. Di ba? So, ang bottom line nung sinasabi ko is, bakit itong mga taong to ay dito sumasandal sa madaling yung ano ba tawag mo dyan? Sumasandal sa taong nakakaangat. Yan! Yun na, maganda rin yan, no? Kumbaga parang ang solusyon niya, humanap ako ng taong mayroon akong pakinabang, parang lintana nga ang dating, di ba? So pag wala na akong ayan, maganda rin yan. For example, yung una kong kinwentong tao, wala eh. Wala pa eh. Okay, sige. So, nawala. Nawala. Kasi dapat iniisip ng tao, ang problema andyan lang, hanapin yung solusyon. Yan, tama. Hindi, pero yun nga sir eh. Yun nga yung pinagtataka ko eh. Yun yung pinagtataka ko. Ako kasi ang pananaw ko, nangungutang ka, bigyan lahat ng trabaho. Yung siyempre. Puntahan mo na lang to, trabahuin natin. Parang diba? may alam ako niyan eh. Mali ang direksyon ng mangungutang siya kasi may inasahan sa mayroong magbibigay. O paano kung walang nagbibigay sa kanya? Ayun nga, ang tanong. Ang kawawa doon, yung pinapahamag ng tao niya na akala siguro na bibigyan siya na wala naman siyang ginawa. Kawawa naman na utangan. Utangan niya. Ako meron akong natutunan dyan. Ako naman may utang din eh. Tsaka nangungutang din ako. Lahat naman ng tao siguro. Oo. Pero, sinisigurado ko doon at the end of the day, makapag-deliver ka, meron kang pamamaraan kung paano mo isusoli yung inira mo. Yun. Ngayon, kung hindi mo pa kaya, huwag ka magtago. Kausapin mo siya. Parang ganon. No? Kausapin ng maayos. Oo. Ito, ang sistema nito, pareho naman kami naghihirap. Nangihiram siya ng konting pera kasi may nakita siyang nag-post ako sa Facebook or akala niya kumita ako from that post, no, yung event or what. Lalapitan na niya ako for an amount, no? Di syempre matatanggihan mo kasi marketing lang naman ginagawa mo sa Facebook eh. Ganyan. And then tapos ang press release ngayon niya, masama kang tao. Ay, ano yan? Pagkatas mong tulungan yan, di man lang ako makautang dyan. Anong klaseng yan, di ba? Meron nga kwento, may narinig ako eh. Meron ngayon ang masama. Oo. Meron nga ako narinig na kwento. Hindi ko nababanggitin pero matatawa yung isa sa mga nasa mesa na to. Ultimo problema ng pamilya, naging naging problema na nung nagnenegosyo eh. Di ba? So, sabi ni Sir Rico, di sana pala nagtayo na lang tayo ng charity institution. Hindi na lang pala
Hindi na lang pala production house. Kasi ang daming dumaan sa akin, guys. Kung isa ka sa nakikinig nito, wag mong mamasamain kasi totoo namang nangyari, di ba? Totoo namang nangyari. Hindi maganda. Oo. Nung maganda ang takbo, okay. Nung tumatagal na at lumulubog na, nawala na. Kumbaga parang pagpaangat meron pag biglang nawawala. Anyway, ngayon we are now trying to recover na yan. Medyo nakakabawi-bawi na. Tapos naturuan ako ng pagkakataon na kumbaga mahirapan, no? Mahirapan. So naiintindihan ko ngayon yung mga taong maalwan. Naiintindihan ko ngayon sila na pag ang tao maalwan, ibig sabihin niyan, naranasan niyang paghirapan yung pera niya. Kasi ako naranasan ko yan, aminin ko yan, sir. Nagka-TF, let's say, may professional fee, 'di ba? Tapos hindi ka pa nakaranas nung ganong kalugmok na nahirap. May bagong mikropono, biling ko kaya 'to. 'Di ba? Oh. Ganun Ay, mayroong accessory yung kotse, kabit ko nga. Hindi mo iniisip ngayon na may narinig akong kasabihan lately galing sa isang may edad din na marine officer, sabi niya, kapag panahon ng katahimikan, hindi panahon ng gera, diba? Ano ang dapat mong gawin? Maghanda para sa gera. Pag panahon ng gera, kumpleto ka. I-convert mo sa buhay yon. Pag panahong tumatabo ka, ipunin mo. Magtipid ka dahil pagdating ng panahon ng tagtuyot, meron kang naitabi. Hoy, meron akong yan. laging kasabihan na, di ba? Lalo mo nun. Although English yun. When. Diba? Sige, sir. Di ba? Sabi ko, it is better Okay. to prepare and prevent And prevent, yes. than to repeat and repent. Repeat. Ibig sabihin nun, Ang ala ko, when it rains, it pours. Beggars don't choose. iba pa yun. Iba pa yun. Yung mga ibang sitwasyon. Kasi paminsan tayo, dahil medyo masaya ang buhay natin, nakakaluwag tayo, Yan. hindi tayo nagpe-prepare sa mga dadating na pagsubok. Yan. So, mag-prepare tayo, prevent accidents, prevent unfortunate things Yun that lagi will mo happen. sinasabi, sir. Health. Otherwise, pag hindi ka nag-prepare, uulitin mo na naman That yung will pagkakamali repeat itself. mo. At yung repent, magsisisi ka naman. Bakit hindi ko nagawa ito nung medyo nakakaluwag ako, may oras ako, medyo nung malakas pa ako, mga ganyan. So, ganun din, sir. Hindi palaging ang mentality ng tao, pag ito nakakaluwag, o kaya sabihin na natin na ano bang ibang term sa sir, yung hindi naman masyadong galante, yung meron lang. Yung pagka halimbawa nakita mo lang siyang meron, hindi ibig sabihin nun na marami siyang sobra para lapita. Kasi for example, sir, nitong nakaraan may nagsabi sa akin, mag-Canada ka na lang. O mag-Singapore ka na lang. Ganyan, Sabi ko, hindi ganun din Kasi ang dami ko rin kamag-anak na pag nalaman na nandun ako, hindi mo po pwedeng hindi at saka din to add to that, ang solusyon sa paminsan na problema natin sa trabaho o sa ating career, hindi ibig sabihin yun mag-ibang bansa. Kasi yun. hindi guarantee yun. Kasi Tama yun. Hindi totoo yung nung araw na the US is the land of milk and honey. Hindi, madami din tayong mga kababayan dyan na talagang walang trabaho. Hirap, Ako mismo, kapatid ko, nasa Australia siya. Wala siyang trabaho ngayon. Mabuti na lang yung brother-in-law ko, kahit papano. Pero nung araw, yung sister ko, may trabaho siya. Pero ngayon, dahil mahirap din ang buhay sa Australia, hindi siya nakakahanap ng trabaho. Pero di ba sir, ang isa sa mga toxic Filipino culture kasi, ayan, ng ibang bansa yan, may pera yan. Yan, utangan mo muna ng ganito.
Pero Because nga, mamumuna ng it is, ganun. paminsan na napapanood kasi sa television yun, sa mga pelikula, at ngayon sa social media, na pagka ikaw ay nag-abroad, times 20, times 50 ang pera mo. Yan, Pero yan, actually, ang mga tao doon, ako recently, nag-America ako noong 2019, nakita ko, sabi ko, magandang lugar ang Amerika. Pero nakita ko ang mga kamag-anak ko, wala sila talagang oras magpahinga. Yung Kasi ang kaibigan natin, sir, shoutout kay Cholo. kasi ang Cholo. buhay nila doon, 3 trabaho, sir. they live on credit card, utang. Oo, sir. At saka ang taas ng cost of living. Mataas ang cost of Mataas living. ang cost of living. At saka talagang bawal kang tumigil. Correct. Kasi hindi kagaya dito, Yan. merong kang Perfect pagkakataon example. na ano. Correct. Doon sa Amerika, lahat kayo pantay-pantay. Lahat kayo kailangan magtrabaho. Itong ang kinikwento ko, sir, di ba, na tao, di ba? Ano gising sa gabi, tulog sa araw. At ang reason kung bakit gising sa gabi, nag-iinom. Tapos pagdating ng umaga, walang ulam, nangungutang ng ulam. Ganun ang mentality. Kaya, of all people, sabi kong ganun, sana hindi ka na tumulad dyan. Kumbaga, hindi ko na lang siya maprangka na huwag ka nang dumagdag sa problema ng Pilipinas. Diba? At saka, huwag ka nang dumagdag sa nagpapapangit sa imahe ng Pilipino. Especially kung meron ka naman talent, Oh, correct. kung meron ka namang abilidad kahit paano. Sinasama naman eh. Maraming ganyan, yung either masyadong talented pero hindi ginagamit yung kanilang mga oportunidad o kanilang mga talent. O kaya naman, nandyan ang oportunidad, ayaw sumbaban. Ewan ko kung bakit ganun, sir. Ewan ko kung bakit ganun, ha. Kasi ang hirap humanap ng, honestly, sir, sa trabaho natin, yan, nakikita mo, sir, di ba? Every year, nagre-reboot yung company natin. For the past More than 10 years na, sir. 10 years na ba? Hindi, kulang-kulang 10 years na. 2014. 2014 kasi tayo na gano'n. 50. Oh, sir, tama. Kulang-kulang. Every year, Every nag-reboot. year nagre-reboot, sir, kasi pag madali ang trabaho, andyan, di ba? Mas maporma pa. Alam mo ba, there was a time pa nga, Kuya Roms, na mas napagkamalan pang ako nagna-drive, sir, kumpara doon sa kasi kung pumorma siya, ganun eh. Siyempre, hindi naman palaging ganun. Dadating ang panahon na magkakabagyo tayo sa negosyo. Oo. Ngayon, hindi niya kaya kasi, ewan ko, for some reason, papaalam. At itong malupit. Mas mababang, ito katulad nito, di ba? Matuto kang mag-mix ng audio. Ito, mixer, guys. Ang tawag dito, mixer. So, titimplahin mo yung mga mikropono, titimplahin mo yung mga boses natin and everything. Pag natutunan mo to, skill to, pwede mong dalhin sa abroad to. Or pwede ka pumasok sa mga network dito. Diba? Pagka medyo, yun nga, hindi nag-prepare and prevent, ang kanilang pagre-repent is napupunta sa trabahong mayroong nag-security guard. Merong, totoo yun. Tapos magkikwento sa akin, mas mahirap yung trabaho niya. Diba? 12 oras na nakatayo. Or, delikado ang buhay. Tsaka Diba? hindi naman ginagamit yung hindi niya ginagamit yung tawag dito. Hindi niya ginagamit yung niya. Natutunan niya. Natutunan niya. Correct. Meron namang isa, nung natutunan niya yung ginagawa namin, pati mga kliyente namin dinala niya. Ayun talaga nga malupit. Pati mga SD card at mga baterya, dala din niya. No, pero, yun na nga. Ano yun? Inaanin niya yun. Anong pinagagamitan niya doon? Ewan ko na, hindi ko na ikaw. Ano yung Kuya Rumi, 10 lang. Kilala ko ba yun? Oo naman, sir. Oo naman, tagal na natin magkasama. Guys, baka hindi niyo po alam, way back 2009, first time akong kinuha ni Sir Rico as spinner. Doon naman talaga ako nagsimula sa pag-spinner. So, ang tagal na namin ni Sir Rico magkasama. Prior to that, magkakilala na kami kasi yung reason kung bakit ko siya nakilala, bata pa lang ako kasi kasama na ako dyan sa Siniskwela days na yan. So, anyway,
So, yun nga lang yung gusto kong maging topic ngayon. Kasi alam nyo guys, ito na, papunta na tayo dito sa sa part na to na kinukonclude natin yung yung topic. Ang bilis no, namalayan mo ba? Isang episode na yun, di ba? Ang bilis. Ito kasing taong to sa kanan ko, mga kaibigan, kung hindi nyo po na itatanong, malalim po ang relasyon namin dalawa in terms of, baka may may Careful. Sabi nga ni Ate Ludes, careful. pagiging mentor, no? Pagiging mentor. Kasi hindi lang siya boss dahil may trabaho, no? May mga nire-relate siya na moral lessons na idinidugtong natin sa kung paano nahuhubog yung pagkatao natin, no? So, ang sarap lang sabihin sa harap ng camera o sa recording natin dito sa podcast, mga kaibigan, na kung ano yung paano nyo ako ngayon naririnig or paano nyo ako nakasalamuha. Part of that, malaking bagay po si Sir Rico sa katabi ko ngayon doon sa bagay na yon. Kasi nga, hindi lang basta trabaho yung pinag-uusapan namin. Balikan ko yung topic natin. Tinuruan niya akong maghirap. That's it. That's the tagline. Nahirapan ako talaga. No? Which is the same story nung kino-connect nating istorya dun sa mga parang, yun nga, sabi ni Sir, malawak na usapin yung henerasyon ngayon. Kasi, the way kung nakita ko kung paano yung mga kabataan na malapit sa akin, hindi ko naman generalize, sabihin ko na lang yung mga malapit sa akin, hindi, ang dali nilang makuha yung gusto nilang makuha. Kasi siguro itong parents is ayaw ipadama sa bata yung hirap na naramdaman nila nung sila yung bata. Ang tendency, konting ihip ng hangin, signal number 1, hindi pa nga yung, ano ba ito si Betty, ano ba siya sir? Super typhoon. Bumibitaw na. Ando doon na sa barkada, nagko-confide, sinasabing may problema ako eh. Diba? Pwede ka bang diba? Si Kuya Romy guys, laking kalsada to. No? Ang tinirahan nila, hindi siya nahihiya. Release, di ba? Una, probinsya pala, bundok. Probinsya pa lang, bundok. Release. Diba? Pero ngayon, kumbaga yan, may sariling license sounds din dito sa Maynila. Anyway, yun nga yung sinasabi ko, no? Kung hindi ko narinig yung mga, yung training, no? Or hindi ako nakaranas ng training na yun kay Sir Rico, nung dumating yung episode 1 nung podcast natin, baka hindi na ako nagsasalita ngayon. No? Baka nagbumitaw na tayo sa pangako natin sa Panginoon, no? Parang yun. So ngayon at nandito na tayo, naririnig niyo ako nagpo-podcast, nakikita niyo kami sa mga video format platform, YouTube, Facebook or what. Na kayong mga friends ko lang muna at saka mga friends ng mga guests natin, yung nakakapanood nitong episode na to. Ang gusto ko lang iparating ay hindi masama kung kayo ay naghihirap ngayon. Yan. Hindi rin, wag lang din kayong basta sumandal lang din sa meron. Ibig sabihin, wag niyong naging solusyon yung pangungutang lang. No? Kumbaga, kung nandiyan kayo ngayon sa sitwasyon na yan, pagpasalamat nyo yan. Kasi napapansin kayo ng nasa taas. Diba? Kasi pag hindi kayo nakakaranas yan, ibig sabihin, hindi kayo tinitrain. Hindi niya kayo tinuturuan ng leksyon. No? Hindi yan magtatagal, maniwala kayo sa akin. Ang bagyo dumadaan lang yan eh. 'Di ba? Lahat yan naranasan namin yan, mga kaibigan. Laging sinasabi ang Pilipino, kapit lang sa taas. Yan. Oo. So wag kayong mawawalan ng pag-asa na nandiyan kayo sa sitwasyon na yan. Ituring niyo yan na training. Kasi pag nalagpasan niya, pag dumaan na yung bagyo dyan, mga kaibigan, mas masasabi mo sa sarili mo na version 2 ka na. Ibig sabihin, next na mas malakas na bagyo naman ang papusokin mo sa buhay mo. Pero syempre, hindi natin gusto yon. Pero ibig sabihin, kung malagpasan mo yan, taas noo ka. No? Mas lalo kung pinaghirapan mo yung solusyon sa problema mo. Yan. Kasi, balikan ko na yung dahilan ng topic na to. Kung ikaw talagang desisyon mong umasa na lang ng ganyan na sa halimbawa, bigyan natin ng sitwasyon, meron kang girlfriend na may kaya, asa ka na lang sa kanya ng sapatos, asa ka na lang sa kanya ng dahil
mahal na mahal ka niya, darating ang panahon, mararamdaman niya yung naaabuso na rin siya. Ganon din po sa mga katulad ng nabanggit natin. Kung ako ay patuloy na mangungutang kay Sir Rico, titigas ang puso niyan. Hindi na, ba't makakaisip na yan na parang naabuso na siya. Malayo ka pa lang eh. Alam na, ay, tataguan ka na kasi, tatago na ako. ay, dahil nag-ring yung phone ko si ano. Ay. Mangungutang lang to. utang naman to. Nangyayari yan hindi lamang sa mga sinasabi mo boyfriend, girlfriend, o sa mga kamag-anak. Huwag nating kalimutan na meron tayong sektor ng LGBTQ. Oh, yes, correct. May kasabihan tayo. Anong sabi mo, Mang Romy, kanina? Pag may Ano? problema. Pag may problema, andyan na yan. Oh, pero dapat, Gumawa ka ng solusyon. Hindi, kapit ka sa... Kakapit ka sa taas. kasi nauso to, no? Sana wala lang ma-offend, no? Nauso din yung- walang makancel. Oh, nauso din yung kasabihan, ang poging nagigipit, Ayaw. sa bakla kumakapit. Huwag naman ganon. Dahil huwag natin samantalahin yung ating Hindi, mga totoo yan, benefactor. Guys, wag nyo namang ika-cancel or wag nyo namang bibigyan ng masamang kahulugan yung sinabi ni Sir. Kasi ito totoo lang. Galing kaming probinsya. Totoo po. Totoo. Pumunta po kayo dun sa ganung lugar. Kawawa ang LGBTQ eh. Kasi naghahanap sila ng mabait sila also. Mabait sila, naghahanap din sila ng mamahalin nila eh. Ang problema, inaabuso, sir eh. Kumbaga Diba? sabi nga nila tao rin naman kami may damdamin. Correct. Yan. And guys, boss ko po, member ng LGBTQ. Hindi si Sir Rico I mean, sa ibang hindi. Sorry, sir. Hindi marami tayo kasing kaibigan sa At industriya. kaibigan also. Lalo Na po sa ganyan. industriya ng showbiz. Mm. Lalo po sa industriya ng showbiz. And sila mismo nariringgan namin ng ganung storya na naabuso sila, no, dahil kesyo may sakit yung ganito, kesyo Kailangan lahat ng na ng gatas. drama, alam nyo na yan. Ang daming mga libay. Lahat ng buhay. drama ganyan. Yun yung nakikita nilang solusyon, which is yun nga yung sinasabi ko, pinopoint out ko. Kung kayo naghihirap, no, gawa kayo ng solusyon na hindi kayo basta lang nakasandal. Isang tinuro sa akin, shoutout sa ninong ko na sumalangit nawa, huwag kang, sanayin mo lang, ngayon pa lang, sanayin mo na yung sarili mo, wala ka sinasandalan. Kasi pag dumating ang araw na palagi ka nakasandal at nawala yung sinasandalan mo, ayan na. Magsasawa din yan. Hindi mo na alam kung saan ka ngayon pupulutin. Pero ang wag natin kakalimutan, ang lagi natin sa sandalan ay ang Panginoon Diyos. Yan lang ang Yan. tanging sandalan natin. Dasal. Sir, kita nyo ba? Isang episode tayo kasama yung yung pre-roll natin kasi kanina. Ayan. Magandang talakayan kasi mula sa puso at mula sa mga nangyayari sa kapaligiran natin ang napapag-usapan. Wala kaming binabasa rito talagang sadya talaga kung anong lumabas sa bibig namin. Pinilit ko lang din talaga yung yun na nasa puso. yung buhay rock and roll experience ko talaga na nagiging takbuhan ka ng mga nangungutang hindi nila alam na nandun ka lang din ng kailangan mo rin lang. Alam mo, basta ganun lang na magsalita ka ng konti na papasama ka pa. Meron akong kanta para dyan kasi yung previous episode nakalimutan natin sabihin na yung rock and roll theme song nung episode na yun, beep beep ni pakinggan nyo yun, yung mga ngayon lang nakikinig, mga hindi inabutan, i-search niyo yung Juan de la Cruz Band, then type nyo beep beep. Yun yung theme song nung episode. Ngayon, itong episode na to, meron akong kinanta sa video nung isang araw, sir. Wow. Na ngayon ko lang naisip, pero tatanungin din kita, sir. Ang naisip ko naman ditong relate dito sa sitwasyon na to, sir. May kinanta kasi si Dodong Cruz ng The Youth. Wow. Ni-revive niya yung gumawa siya ng rendition niya ng kanta ni Ray Valera ba yun? Tama ba? Ray Valera. Malayo pa ang umaga. Na I think ginamit din sa pelikula yan, Yun din ang title yata, sir, no? Hindi ko alam. Parang alam mo hindi ma-research yung title, natin yan. Pero ito, may version si Mr. Ray Valera, may version din si Dodong Cruz na vocalist ng The Youth.
So may mabigat yung version. Ikaw pero- sir, meron ka ba naisip? Hindi, tatanong ko muna bakit yan ang napili mo na Kasi bagay dito sa talakayang ito. Kasi pag sinabing malayo pa ang umaga, ano bang ibig sabihin nun? yan. Kung ikaw ay nandiyan dyan sa sitwasyon na yan, no, hindi po pwedeng palaging gabi. Kahit matagal at malayo pa, asahan mo, darating din ang Umaga. umaga para sa'yo. Tama. Pakinggan nyo yung lyrics nyo yun, guys. I-research nyo, tapos makikita nyo kung bakit yun yung naisip ko. So, sana maging, kumbaga parang ma-inspire kayo to that song na darating ng panahon na hindi kayo palaging nasa dilim. Sabi nga sa lyrics, sir, di ba? Oh, kailan darating ang bukas para sa akin? Oh, malayo pa. Pero ang reaction ko dyan, Okay, yan. yung malayo pa ang umaga, applicable lang yan sa attitude mo sa buhay. Oh. Kasi ang malayo ang umaga, depende yan. Gusto mo bang mabilis ang umaga mo? O gusto Or mo mas bang matagal? matagal? Kasi kung naiintindihan mo ang lessons sa buhay na dapat mong gawin, dadating ang swerte sa'yo. O nakikinig ka sa tamang tao, nakikinig ka sa Diyos, nakikinig ka sa mga taong karapat-dapat na pakinggan. Pero kung ikaw'y nalilinya sa mga taong masama ang impluensya sa'yo, malayo pa talaga ang umaga pagka ganyan. Anong Diba? masasuggest mo na theme song for this episode, sir? Ako naman, dahil tayo buhay rock and roll, Yan. ang naisip kong kanta, makapagdamdamin din. Sige, sir. Sige. Ito ay isang awitin in the 90s na kinanta ng bandang Orient Pearl. Uy! Pagsubok. Pagsubok. Yeah. Pwede. Subok. Pwede. Kumbaga lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok. Pagsubok lamang yan. Yan. Tama. Ngunit, Tama. Tayo ay hinahamon ng panahon upang ilabas kung gaano tayo katatag Pwede. sa mga bawat pagsubok ng buhay. Kasi ang pagsubok para sa lahat yan eh. Ang Panginoon dumaan sa pagsubok. Even yung mga mayayaman, mahihirap, dumadaan sa pagsubok. Pagsubok lamang yan. Yun. Pwede. Kasi So, yung malayo pang umaga. Sa mic. Ang malayo pang umaga, paborito ng mga mga adik. Kasi mga adik, parang mga zombie yan eh. Kasi Ayaw ng gusto nila ayaw palaging naman. gabi. Oo, gusto nila laging gabi. Tama. Huwag masaktan yung adik ha, peace. Hindi, pero yun, totoo naman eh. Ay, Di ba? Totoo naman. Ikaw, Kuya Roms, anong theme song ang naisip mo para dyan? Para sa akin yung team song kay Boss Rico talaga tama yun. Pagsubok din. Pagsubok. Kasi lahat tayo sinusubok eh. Pero ako naman, sir, yun, kukomento ako naman yung lyrics naman ng kanta, di ba? Pwede ka namang, kasi meron kasi doon na, hindi lang ikaw ang lumuluwa, hindi lang ikaw ang durusa, okay, pasakit mo yung may katapusan, kaya mo yan, di ba? Ganun yung lyrics nun, di ba? Ang point ko naman doon sa lyrics niya na yun, kung kailan yung katapusan ng pasakit niya sa buhay, di ba? Huwag mong hintayin lang. Kasi parang baka isipin nitong taong to na sinasabihan natin, ako na nga yung dumadaan sa pagsubok na to, so hintayin ko lang. Hindi. Dagdagan mo ng gawa. Sabi natin, kapit sa taas, magdasal ka. No? Yan. And then, lagyan mo ng action. Tama, di ba? Kumbaga, wag ka lang basang umupo dyan. Wag ka lang Okay, narinig ko rin kasi yan, guys. Hindi ako, na-depress din tayo, duman din tayo dyan. Ito, nagpapagaling tayo ngayon. Dumating din tayo sa punto na nasa isang sulok tayo ng kwarto. Pero yun nga, kung wala kang gagawin, wala. Ang gawin mo, lumabas ka ng bahay, pumunta ka sa kaibigan mo, bumili ka ng merienda, lumanghap ka ng sariwang hangin, mag-bike ka, mag-exercise ka, balikan mo yung mga dati mong mga dinadaan ng mga lugar, alalahanin mo yung mga ano yung meron doon sa mga lugar na yon. Huwag mong hayaang nandiyan ka. Gumawa ka ng action. At saka isa pa ang gustong-gustong kanta na yun. Yung taong tamad. At taong tamad Tutulog ni pa ako ano. kasi malayo pa umaga eh. Ano ba yan? Juan de la Cruz din? Oh, Oh, di ba? Taong tamad. Oh, yun.
So, meron ba tayong ano pa sir, idadagdag or announcement or ano? Hindi, dahil nga nabanggit ko yung pagsubok lang, meron din akong isa pang kanta. Okay, sige. Oh, guys, ang dami Pero yung ito ano naman ngayon. personal ano ko to. Ang dami yung pang playlist. Kasi niya. paminsan na pag medyo nahihinaan tayo ng loob, Okay. kailangan makinig ka ng mga, kung tawagin, mga uplifting songs, Yeah. inspirational songs. Isa sa mga paborito kong kanta, OPM din to. Sige sir. Kaya lang medyo matagal na. Ang kanta ni Leo Valdez Uy, na luma to. Magsimula ka. Okay. Kasi ang sinasabi niya doon, iisa lang ang buhay mo, kumilos ka, Tama. gamitin mo. Oh, yun. Kung may narinig nais niya, ang puso mo, Narinig mo pala. mangarap ka, abutin mo. So yan. Abutin mo yung pangarap mo. Huwag kang makontento na pag ganyan-ganyan ka na lang. Oo. Kung may oportunidad na nagbukas para din sa pangarap mo, sunggaban mo yan. Hindi yung patamad-tamad ka dyan. Oo. At saka, sabi nga sa English, it's never too late. Correct. Kumbaga, paminsan na Correct. akala na, hindi, matanda na ako, hindi Ay, na ako hindi. magbabago. Hindi sir. Hindi. So, wag tayong mawala ng pag-asa because the time is always right to do what is right. Tama. Yan. Tama. Kaya nga kung sa atin pa, hanggat nabubuhay, huwag ka mawala ng pag-asa. Yan. Habang may buhay yan Oo. ng after image. Damage. Okay. So, announcement. Sa mga susunod na episode, asahan nyo mas, kung dati isang mic, dalawang mic, ngayon tatlong mic, nakikita namin yung format. Baka sa mga susunod na episode, 5 mic na to. Or 6 At na mic na baka to. magulat kayo, may video okay portion na tayo sa susunod. Yan. Abangan nyo. Hindi lang yan, namin tama. sinasabi yung mga kanta, kundi kinakanta pa rin namin. Correct. Ayan. Puro mabibigat. Pag-aaralan ko nga sir kung paano Ilang tayo episode na pwedeng ba to? pang-5 na to. O pang-anim, puro mga direktor. Maniwala kayo sa akin. Yan. Sige. Shout out, challenge. Challenge. Di ba? Si Direk June Bundok and Direk Marlo De Vera. Yan. Yan. Abangan nyo. Abangan nyo, mga director naman yung sunod nating mga Mga- guest. Yan ang podcast ng mga direktor na mahirapan kami kumat. Kasi mahaba yan. Ano yan? Asahan niya? Part 2, Part 3, Part 4. Yun ang directors, May part yan, walang may cut. part. Ayan, directors do cut. Uy, magandang ano yun, sir. Mga bagong program natin, di ba? Yung kay Direk Marlo nga, kung ano di ba? Parang direct on point. Yeah. Yung kanya eh. So, dual eh. May puntong direktor at saka yung direct siya na punto ni direktor. Parang gano'n. So guys, thank you very much. Sinamahan nyo na naman kami for more than 1 hour na ngayon. No? Pero yun na nga, wala naman kaming limit talaga rito. Gusto lang namin i-compress lang muna siya into 1 hour. Thank you very much for listening sa mga nasa podcast. Thank you very much. Just please continue on subscribing and sharing and liking our page. And dun sa mga nanonood naman sa amin sa mga video platform, social media accounts, subscribe, i-like, i-hit nyo yung notification bell. Tapos feel free to comment also, babasahin namin yan. Tulad din ng sinabi ko, no, nasa road to recovery kami, doesn't mean na ayaw namin mabash. Pero kung hindi nyo gusto yung programa, just move forward, click other icons or thumbnails. But if your intention is para mas mapaganda or mayroon kayo suggestion na gusto nyong i-correct or i-enhance dito sa program na to, please do comment in. Kayo mga nakikinig yung kaibigan namin, we expect na kaibigan namin talaga kayo. So please spread the word and hopefully kayo mismo maging guest namin dito. Hindi namin priority yung mga may pangalan na. Gusto namin dito yung totoong kaibigan namin, kayo na nandyan nakikinig, marinig namin yung mga kwento nyo at pwedeng hindi naman isang episode lang. Hopefully, itong amin nila Sir Rico, makita nyo, baka mag-tour kami, iba-ibang lugar nagpa-podcast kami. Ayun. So guys, thank you very much. Sir, baka meron kang gustong batiin, shout out. Ipapasalamat lang ako sa mga taong naglaan ng oras para pakinggan kami at sana
na dumami ang ating following at makita naman na may kabuluhan naman ang aming mga sinishare sa inyo. And hopefully magkasama tayo ng mas matagal na panahon. At maraming salamat, Direk. Thank you very much, sir. Mang Romy, maraming salamat for inviting me for the Wow Lima, Paulima. the 5th episode of this podcast. So, bye for now. I'll say see you soon. Animo. Sir, baka ikaw. Pero shout out, bate. Shout out pala kay Ana Juan Baramida. Suportahan natin yung TikTok niya. Ayan, search nyo. Search nyo. Ilagay nyo. natin dito. I-edit ko. Lalagay ko Si dito. Analisa Juan Baramida, TikTok. Oh, Yun lang yun. po. Salamat. Hey, shout out sa aking partner and producer, partner in crime, Cheryl. Thank you very much for always supporting. And also to my followers, yung mga unang mga nag-likes and everybody dyan na nakikinig ngayon. Thank you very much. So that's it. Another episode. Thank you. This is Buhay Rock and Roll. Rock and roll. And cut.